Hi guys! Ako nga pala si Katopak at ngayong araw nga po pala ay sasama tayo papunta sa May Angeles sa May Tansa. Hindi nga po pala ako ngayon pumasok dahil tutulong tayo ngayon sa paninigkal dahil solo lamang si Papa. Ngayong araw nga lang po pala tayo makakatulong kay Papa dahil siya ay walang katulong sa paninigkal ay marami-rami din naman po iyon. Marami daw. Pero lang guys, maunti nga po pala ang bunga noon dahil kalulukad lang siya noong nakaraang buwan ay bali ngayon po ay gusto lamang lukarin para makapag-focus sa ating pagpapalayan. Mas maganda nga po pala magpalayan lalo na't wala kang iniisip na lukarin. Kaysa naman sa magpapalayang ka na muna at iniisip mo na marami ng laglag doon sa iyong niyugan ay talaga namang magugulat ka na lamang dahil pagpunta mo doon sa iyong niyugan ay wala ng laglag dahil kinukuha na ng mga taong napunta sa May Ilaya. Kasi dito sa amin ay madalas yung gayaan na kung sino pa yung mga walang niyugan ay sila pa yung madalas magsulit ng lukad. Ay di yung may-ari ay lugi, akala lagi ay marami ng laglag doon sa kanyang niyugan ay pala ay maunti na. So ayun na nga at balik na nga tayo dito sa ating paglalakad at naito na nga tayo sa may harapan ng bahay nila Kuya Tulits. Nadaan na tayo dito sa may tubigan at yun nga po pala yung aking tsinelas talaga namang bakit ko nga ba hindi na lang iniwan sa may bahay, talaga namang istorbo pa sa ating paglalakad. Ayan na nga at masisira pa. Ay ano yan, masisira pa yung ating tsinelas ay nag-iisa na nga lang iyan. Dito na nga guys ay bumalik ako sa may lukaran nila Kuya Tulits para kunin yung tigkalan. Manghihiram nga pala tayo dito. Ang kaso ay walang tao sa kanilang bahay. Dito naman kala Kuya Tulits ay pwede mong kunin yung mga gamit basta ibabalik mo na laang. At naito na nga tayo sa may lukaran, di natin inaasahan dito na mayroon pala ditong kaanak na aso. So ayun, kukunin lang natin dito yung tigkalan. May aso. Kaanak. Kaanak lang yung aso. Mutot din ang habol. Ito lang kinuha natin, tigkalan. Medyo luma na. Matagal na nga pala itong tigkalan na ito. Ay, nako. About it, hindi na nga habol dito yung aso. Kaanak lang yung aso rito. So, ayan. Dadali natin ito sa Angeles. At ito ang gagamitin natin paninigkal dahil wala naman kami tigkalan. Yung tigkalan namin dati ay syempre medyo matagal na. Ay luma na. So ayun, nanghihiram na lang kami dito kala Kuya Tulits, kala Kuya Buboy. Yun pinadaanan nga lang pala ito sa akin ni Papa. Nauna na nga pala sila. Yun wala palang tao dito. Yun nga palang kubo dito nila Lola Kulot. A few moments later. So ayun guys, at naito na tayo ngayon sa may Barangay Angeles. Dito na nga pala tayo sa may lukaran. Yan, at naabutan natin dito si Papa na nagtitigkal na. Pagkakarating ko nga po pala dito ay nagrereklamo na agad dito si Kalnot dahil iisa lang daw yung dala ko ditong tigkalan. Ay paano naman daw siya? Sabi ko naman po dito, aba ay kayo umuwi natin kayo may walang gagawain dito. Ay talaga namang nagagalit at pagkatapos nga daw namin ay siya naman daw magtitigkal. Ay sabi ko naman po, ay hala, pag ako nagpapahinga na. Dito nga guys, ay habang ako nag-uuli pa at nagbibideo pa ako ay nakita ko dito si Kalnot na kinuha na dito yung aking tigkalan at aro ay makikita ninyo na nagtitigkal na siya. Uhay at ang ganda ng upo dito, naunahan pa akong umupo sa may tigkalan at tinatanong pa nga dito kay Papa kung luto daw o hilaw yung kanya na tigkal. So ayun na nga guys, at inago ko na dito yung tigkalan kay Kalnot para makapagsimula na ako pagtitigkal at syempre para madali tayong matapos para hindi na tayo abutin ng hapon. Maunti nga lang po pala itong aming nilukad ngayon at ito ay kayang-kaya namin tapusin hanggang mamayang hapon. Ganito nga po pala ang pagtitigkal sa amin, napakadaling panoorin pero mahirap gawin lalo na't hindi mo alam at lalo na't hindi ka pa marunong nito. Kailangan mo lang naman ikot-ikutin doon sa ating bakal para matanggal yung pinakang lukad niya o pinakang laman ng bao. Pero kung mayaman ka naman guys, kahit hindi mo na ito malaman dahil hindi mo naman ito gagawain. Sa pagtitigkal nga po pala ay inihiwalay pa rin namin dito ang hilaw at luto. Yan nga po pala guys ay mapapansin ninyo na kulay puti sila at parang namumutla-mutla pa. Ibig sabihin po ay sila po ay mga hilaw pa at dito po sa ating sasako ayan po ay mga luto na. Nakabukod na nga po pala yung mga luto para hindi na natin ihahalo sa mga hilaw. Dahil yung mga nasasako ay diretso ba yun na yun mamaya. At dahil nga tayo umalis sa ating tigkalan na tayo uminom muna ay si Kalnot na muna ang pumalit at yan na nga nagpa-practice na naman siya magtigkal. Sabi ko nga po pala sa kanya ang kunin muna yung mga luto dahil madaling matanggal sa pagkakapit sa bao.
bao. Dahil ganun nga po pala ang ginagawa ko dati no ako hindi pa marunong magtigkal. Kinukuha ko nga po pala yung mga luto na dahil madali po silang matanggal. Pagkatapos nga po pala ni Kalnot dyan magtigkal ng isang bao ay pinalis ko na para madali kaming matapos. Pagkatapos nga po pala namin itong tigkalin ay ito ilulutuin ulit yung mga hilaw o totostahin kung tawagin sa amin. Bali pangalawang luto nga po pala ang mangyayari dito sa amin. Yan nga po pala at namin ang tinataob yung mga hilaw. Bali lulutuin nga po pala iyan ng mga 2 hours o 1.5 oras para maluto-luto yung mga hilaw. Pero bago ang lahat guys ay gusto ko nga lang po i-shoutout yung ating mga followers dyan. Lawrence Ibares, J. Marbida, Aaron J. Octobre, Lian Angulo, George Rosol, AJ Marbida. Papalo nga po pala ng page niya ka Neighbors Vlog. Janarbel Roales from Atimonan Quezon at kay Jan Amande sa aking tropa. Yan, shoutout sa inyo guys. Maraming salamat sa inyo pag-comment at pagsubaybay sa ating ginagawang video. Maraming salamat po. At dito na nga pala guys, habang kami naghihintay na maluto yung aming mga lukad na hilaw ay kami po rito ay kumain na muna dahil hindi pa kami dito nakain ng tanghalian. Bali ang pinggan nga po pala namin dito ngayon ay bao. Ang ulam po namin dito ay Argentina. So ayan guys, at makalipas na 2 oras at naluto na rito yung ating tinutostang lukad at naito na nga at nagtatali na rito si Papa ng sako. Ang pagsisilid nga po pala ng lukad sa sako ito po ay binabayo para madasik. At habang nagbabayo nga po pala dito si Papa, ay ako dito ang tagasali ng kanya mga babayuhin. Tulong ko naman po dito si Kalnot pamumulot ng mga lukad dito sa may lukaran para ilagay doon sa may sako na babayuhin ni Papa. Bali ganito nga po pala magtali si Papa ng sako ng lukad gamit lamang ang straw. Bali 6 na sako nga po pala ang nalukad ngayon at yan nga po pala hahapitin ng kalabaw papunta doon sa may kalsada sa may Barangay Angeles. At ayan na nga guys, at atin ang naligpit dito, natakloban na rin natin dito yung mga bao para may panguling kinabukasan. Dito na nga guys ay akin lang inusungan si Papa para mailagay yung lukad dito sa may kangga. 2 sako nga lang po pala ang kasya riyan. At habang naghihila nga po pala si Papa ng lukad papunta sa may labasan ay kami naman po ni Kalnot ay dito dadaan sa may bundok papunta sa may Kaglati. Pauwi na nga rin po pala kami dyan ni Kalnot at habang naghihila si Papa riyan ay ako naman po ay pauwi na sa bahay at kukunin ko lang yung motor at akin na po siyang susunduin sa may Barangay Angeles doon sa may labasan. So yan lang guys at marami pong salamat sa lahat ng walang sawang nanood dito sa ating video na ito kahit mahaba. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na ito ay maaari nyo po itong share para po marami makapanood sa ating video. Once again, I'm Katopak Vlog at kung hindi ka pa nakapollow sa ating page, please follow my page Katopak Vlog at yun lamang po at marami pong salamat!